Hindi nga gaya sa iba't ibang arcs na nagdaan na merong mga miyembro ng Straw Hat Pirates ang nahahagingan lang ng kwento o hindi gaanong finofokusan ni Oda, ngayong Elbaf arc nga mukhang nag-iba na ang senaryo. Dahil bawat isa nga sa Straw Hat Pirates ngayon may kanya-kanyang storyline. At yes, ito nga yung pag-uusapan natin sa video na to. Itong relevance ng bawat miyembro ng Straw Hat Pirates ngayong Elbaf arc. Bali bago nga natin umpisahan itong topic natin, talakayin muna natin yung ibig kong sabihin sa mga miyembro ng Straw Hat Pirates na hindi gaanong finofokusan ni Oda sa bawat arcs. Dahil nga sa currently meron ng 10 miyembro itong Straw Hat Pirates, mahirap nga namang gawa ng storyline ang bawat isa sa kanila o mag-focus sa kanila isa-isa na limited lang ang chapters sa isang arc. Kaya nga kung mapapansin nyo, ang usual formula ni Oda sa isang arc, lagi niyang pinaghihiwalay sa 2 o 3 grupo itong Straw Hat Pirates. Gaya ng nangyari sa Egghead Island arc, kung saan hinati ni Oda sa 2 grupo itong Straw Hat Pirates. Isa sa itaas sa pangunguna ni Zoro at isa sa baba sa pangunguna naman ni Luffy. Ang isang classic example pa nga yung nangyari sa Whole Cake Island arc. Intentionally ngang hindi pinasama ni Oda itong ilan sa Straw Hat Pirates. Nang sa ganon mas makapag-focus tayo sa iilang miyembro lang ng Straw Hat Pirates para sa arc na to. Kaya nga nakita nating humiwalay itong sila Zoro at nauna na sa Wano. So ilan nga lang yan sa ginagawang teknik ni Oda para hindi tayo mahilo sa kung sino ang susubaybayan nating mga karakter sa istorya niya. Ngayon mapunta nga tayo sa nangyayaring Elbaf arc. Currently nga meron palang 25 chapters na napoproduce itong arc na to. Pero kapansin-pansin nga na sa bawat miyembro ng Straw Hat Pirates talagang binibigyan ni Oda ng kanya-kanya nilang highlights. Unahin na natin itong si Brook. Ang storyline nga na pinoportray ni Oda para kay Brook yung relation niya sa isa sa mga Holy Knights na si Ganku. During chapter 1147 nga binigyan tayo ng hint ni Oda na namumukaan daw ni Brook itong si Ganku. Later on nga during chapter 1149 ni-reveal na indeed magkakilala nga talaga itong sila Ganku at Brook. Ang timeline nga kung kailan sila nagkakilala bago pa maging pirata itong si Brook, meaning around 52 years ago ito. Since ito nga yung panahon na una nating nalamang miyembro si Brook ng Rumbar Pirates. Ang sumunod na miyembro naman ng Straw Hat Pirates na nagkakaroon ng storyline ngayong Elbaf arc itong si Franky. During chapter 1138 nga ni-reveal ni Ripley kay Franky yung patungkol sa mural netong Elbaf. So technically si Franky pa lang sa Straw Hat Pirates ang nakakaalam ng patungkol sa hidden mural na to. Bukod pa nga dito nakita rin ni Franky itong ancient robot na pagmamay-ari ng Elbaf. Unlike nga sa ancient robot ng Egghead Island na may edad na 900 years old, itong ancient robot nga na nakita ni Franky kulang-kulang 3,000 years old na daw. Meaning ito yung recorded na pinakamatandang robot sa history ng One Piece. Kaya naman dito nga tayo mapapatanong ngayon na kung bakit sa dinami-daming miyembro ng Straw Hat Pirates bakit intentionaling pinapakita ni Oda kay Franky itong robot na to. Hindi kaya foreshadowing ito na yung makabagong robot na kakampi naman ng current Joy Boy ito kaya si Franky? Kumbaga kung yung Sun God merong ancient robot ng Elbaf, itong si Joy Boy naman may Emmet, ito naman kayang si Franky ang magre-represent bilang kaibigang robot ng bagong Joy Boy na si Luffy? Anyway, ang sumunod na miyembro nga ng Straw Hat Pirates na nabibigyan ngayon ng focus obviously na ito si Nico Robin. Sa lahat nga ng mga miyembro ng Straw Hat Pirates itong si Robin nga ang masasabi nating may pinakamalalim na koneksyon sa Elbaf arc. Dahil bukod nga kay Saul na malalim ang history niya dito nandito nga rin yung old library. Library na ang laman yung ilan sa mga naisalbang libro sa Ohara. Pero kung
kung inaakala nga natin na sa technical side lang magfo-focus yung karakter ni Robin sa arc na to, nagkakamali tayo. Dahil ipinakita nga niya na kaya rin niyang lumaban alang-alang lang sa mga pinakamamahal niyang libro. Ang sumunod naman itong si Usopp. Bago nga magsimula itong Elbaf arc o bago pa i-reveal na merong Elbaf arc, alam ko na ang nasa isip nyo itong arc na to para talaga kay Usopp. Since during Little Garden arc pa nga lang diniklara niya na gusto niyang puntahan itong Elbaf. Plus related nga rin dito yung pangarap niya na maging brave warrior of the sea. Kaya naman bago nga mag-umpisa itong Elbaf arc napakataas na ng expectations natin para sa karakter ni Usopp. Kumbaga ang mindset natin dito sa Elbaf papatunayan ni Usopp na kaya niya nang i-conquer yung pagiging matatakutin niya. At yes, kahit papano naniniwala pa rin ako sa part na to. Lalo na at nakita natin in last chapter yung eagerness niyang tulungan itong mga kinukonsidera niyang master na sila Brogy at Dory. Sa tingin ko nga dito ipapakita ni Usopp yung tapang niya sa pagharap niya sa dalawa niyang master na sila Brogy at Dory na ngayon nag-anyo ng mga demonyo. Sa part naman ni Chopper recently nga binigyan rin siya ng highlights ni Oda. At ito nga yung pagsagip niya kay Scupper Gaban. Bukod pa nga dyan ito ring nabanggit ko in recent chapter na possible na pagbibigay niya ng tulong kay Loki once na maisipan niyang bigyan ito ng super recovery drug. At dahil nga sa sitwasyon ngayon ng ibang giants na nag-turn na into demon, malamang na bago matapos itong arc na to, maraming sugatang mga giants ang makikita natin. At sa tingin ko ito ang isa pang relevance ni Chopper sa arc na to. Dito nagagana yung pagiging doktor niya. At lastly itong relevance ni Jinbei ngayong Elbaf arc. Sa recent chapter nga ni-reveal yung isa pang hybrid form netong si Gillingham. At base nga sa haka-haka ng mga fans, possible daw na may dugong fishman itong si Gillingham. Since oo nga naman, base nga sa appearance niya meron siyang traits ng pagiging fishman. Kumbaga yung itsura niya parang pinaghalong Dellinger at Charlie. So kung tama nga at isa talagang fishman itong si Gillingham, ito nga yung makukuhang storyline ni Jinbei. Isang fishman na pinaglalaban ang racism sa hanay ng lahi niya at isang fishman na tanging kasamaan naman ang pinapairal. Anyway, sa part naman ng monster trio natin kasama si Nami, silang apat nga ang pinaka-prominenteng karakter sa bawat arcs. Never pa ngang nagmi-miss si Oda sa pag-highlight sa kanilang apat sa bawat arc. Kaya naman i-expect nga natin na talagang i-highlight sila ni Oda ngayong Elbaf arc. Itong ibang miyembro nga lang ng Straw Hat Pirates ang tinalakay natin dahil alam naman natin na nagiging passive na sila madalas sa isang arc. Kaya naman nakakatuwa nga na ngayong Elbaf arc ang bawat isa sa kanila binibigyang pansin ni Oda. Teka, para sa inyo ba? Ano-ano sa tingin nyo ang magiging storyline ng bawat isa sa miyembro ng Straw Hat Pirates ngayong Elbaf arc? Kung may thoughts o idea nga kayo, wag na kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!